Okay, magandang araw po sa inyo mga idol. So, sa aking video ngayon, isi-share ko po sa inyo yung aking journey or pinagdaanan bago po ako naging timekeeper. So, meron po kasing nagsasabi na rekta na po ako naging timekeeper. Hindi po totoo yan. So, bago po ako naging timekeeper, way back January 30, 2010. Unang project ko po, hindi po timekeeper, bilang isang laborer sa DMCI. So, yung unang project ko po na yun ay pipe laying po sa may Muntinlupa. So, ayun, doon. Naranasan ko po magiging laborer, magbuhat, magpala, may bilad sa araw. So, yun po. Hindi rin po ganun kadali. Pero tinis ko po yun dahil meron po tayong binubuhay, may pamilya po tayo, asawa at anak. So, yun. Tinis ko lahat po yun. Then, kasunod na mga taon, nakapasok ko rin po ako sa iba-ibang mga project, laborer pa rin po. So, tinry ko po mag-exam. By the way, ako po isang 4 years course graduate, Bachelor of Science in Computer Science. So, yung first exam ko po, unfortunately, hindi po tayo pumasa. So, balik po tayo sa pagiging labor. Marami po ako natutunan bilang isang laborer. Una-una natutunan ko po dyan is paano po makisama, paano sumunod po sa mga nakakataas sa ating mga supervisors, at paano po maging matatag, matibay, kumbaga. So, pabilisin natin ang araw, dahil po almost 6 to 7 ba o naging laborer ako. So, nagkakaedad na po ako. Dumating po sa punto na magre-report ako, hindi na po ako tinanggap bilang laborer dahil overage na po. So, kailangan ko po mag-trade test bilang karpintero. So, nag-produce po ako ng gamit para makapag-trade test. So, yun, sa awa ng Allah or si God, pumasa naman po tayo bilang isang carpenter junior. So, yung unang araw ko sa pagiging karpintero, nahirapan po ako kasi hindi po ako sanay sa trabaho yan. Pero dahil po sa mga tulong at mga advice po ng aking mga kasama, o ang aking leadman, so natutunan ko rin po yung mga trabaho. Kahit pa paano, hindi man ako gumaling, at least natuto po ako sumabay. So, yun. Nag-exam naman po ako uli for the second time. Ayun, hindi na naman ako pumasa. So, twice, hindi po ako pumasa ng exam for timekeeper. So, medyo mailap pa rin po yung swerte. Pero hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nung ako po ay na-assign sa MOA project, IKEA, yung extension po doon. So, unang-una po, nasa survey works ako. Ginawan po nila akong assistant. Ayun. At, nung dumating yung punto na nag-toolbox, din naghahanap sila ng graduate. So, ayun. Taas ako ng kamay. Tapos yun, ginawa po akong field checker. So, yun. Bilang field checker, nagampanan ko naman pa yung trabaho. At, mahirap din po siya. Dahil sa pagiging field checker, maninimbang ka eh. More on, kasi, pag field checker, babantay mo yung mga tao, manghuli ka, kung sino yung maaga sa kantin, kung sino yung nagtatago, o kung ano-ano pang violation ginagawa nila. So, hirap din kasi maninimbang ka. Pag striktuhan mo sila, magagalit.
Pag niluwagan mo naman, abusuin ka. So, mahirap din po. So, dumating na yung punto na pinatawag po ako para po sa schedule for timekeeper exam na naman po sa pangatlong pagkakataon. So, yun. To make the long story short, pumasa po ako. So, papasalamat po ako at kahit pa paano, pumasa naman. So, ang gusto kong emphasize dito sa aking video is matuto po tayong magtiis kahit ano po ang daanan natin sa buhay. Kung nasa baba man tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. So, galingan na lang po natin. At saka, pray, tiwala sa sarili. At magdasal. So, maraming salamat po. God bless sa lahat, mga idol.